kalusugan ng siyang tangi mong yaman. Huwag hayaan mawala ng lubusan, pagyamanin ng biyayang kaloob ng may lalang, kalusugan ng iyong palagahan. Kaalaman, pangkalusugan, sakin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalaman, pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Sariwang hangin ay ating kailangan, tulad din ng gintong sikat ng araw. Pagpipigil sa lahat ng bagay ay dapat na matutunan. Ang kapahingahay huwag kaligtaan. Ikilos at palakasin ang katawan. Tamang pagkain dapat natin malaman. Malinaw na tubig na pumapawi ng uhaw, at pagtitiwala mo sa may kapal. Kaalaman, pangkalusugan, sakin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalaman, pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Kaalaman, pangkalusugan, sakin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalaman, pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Ang sa buhay natin ay kailangan. Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga manonood at taga-subaybay dito po sa Hope Channel North Philippines. Ngayon po sisimulan pong muli natin itong napakagandang topic na naman regarding po sa atin pong kalusugan. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po Ama sa lahat po ng biyaya at pagpapala na ibinibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa mga oras pong ito, Ama, dalangin po namin na kayo po ang mag-ingat at gumabay po sa amin, especially, Panginoon, sa episode po namin pong pag-uusapan, tatalakayin upang lahat po ng tagapakinig at nagasubaybay, Panginoon, ng kaalamang pangkalusugan ay magkaroon ng panibagong kaalaman regarding po sa amin pong mga kalusugan. Sa mga oras pong ito, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu na sumaamin. Tulungan niyo po kami, Ama, na ang lahat po ng amin pong mga babanggitin, sasambitin, Panginoon, ay naaayon po sa inyo pong 8 laws of health. And we pray, Father God, that you continue to give us the knowledge and wisdom from above coming from the Holy Spirit. Thank you so much, Lord God, for cleansing us through the power of the Holy Spirit. And we pray, Father, that through the blood of Jesus Christ, we will be cleansed and we will follow the 8 laws of health. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Again,
Happy day sa atin pong lahat. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, binabati po namin kayo ng isang magandang araw pong muli sa atin pong mga taga-subaybay at tagapakinig dyan po sa atin pong Facebook page dito po sa Hope Channel North Philippines at gayon din po sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Alam niyo po, ang dami po nating nakikinig at nanonood ngayon sa GSA Channel 37 at gayon din po sa atin pong local channel dyan po sa Channel 45. So maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik ng kaalamang pangkalusugan. At gayon din sa ating pong mga taga-pakinig dyan po sa Hope Radio ng Mindanao 94.1 FM. Maraming salamat po. Ito po, live na live po tayo dito po ngayon mga kaibigan sa Antipolo. Kaya sa lahat ng tumatangkilik ng kaalamang pangkalusugan, mag-message na po kayo, mag-say hi na po kayo, batiin niyo po lahat ng inyong pong mga kakilala at gayon din po kung meron po kayong komento, meron po kayong mga suggested topics, ay mag-message lamang po kayo sa mga numero po na mag-flash po sa inyo pong screen. At gayon din po sa ating pong mga taga-subscribe dyan po sa atin pong YouTube channel ay kayo po ay welcome po ngayon sa atin pong program. Gayon din po, binabati po namin. Alam mo Dok, ang dami nagme-message sa atin, mga nagko-komento sa atin pong Facebook page, gayon din sa YouTube channel natin. Si Ronnie Rada sabi niya, Happy Sabbath po, maraming salamat po sa kaalamang pangkalusugan at lalo na sa ating makapangyarihang Diyos. Amen. Gayon din si Manuel Aquino, Dok, siguro kilala mo to, sabi niya, Si Doc Tam ang nagturo sa akin ng prutas sa umaga at gulay sa tanghali o hapon. Thank you, Dr. Tam. I am getting well of depression. Greetings from Toronto, Canada. At gayon din naman si Deborah D. Sabi niya, Good afternoon, Doc and Gladens from Caloocan. God bless and happy Sabbath to both of you. Gayon din si Vera Cruz. Sabi niya, Happy Sabbath, Doc Tam and Sister Gladens. Gladens, always watching from Kuwait. Hello po dyan sa inyo sa Kuwait. Gayon din si Gerald de Colongon. Sabi niya, Happy Sabbath, Sister Gladens and Doc Tam, watching from Calamba, Misamis Occidental. Alam mo, Doc, first time to, akala ko ang Calamba ay Laguna lang. Meron din pala sa Misamis Occidental. Hello po sa inyo dyan. Gayon din si Mahinay Dailin, sabi niya, napakaganda ng mensahe niyo po at God bless po sa kaalamang pangkalusugan. Naku, we praise God po sa lahat po ng bumati, sa lahat po ng nag-comment. At kung meron pa po kayo mga komento sa atin po mga first or new viewers ng kaalamang pangkalusugan sa Hope Channel North Philippines, sa NLPUM, sa mga pages po ng atin pong kaalamang pangkalusugan, we welcome you wholeheartedly and we want to embrace all of you. Kung may mga prayer request po kayo, isend nyo lamang po yan para kayo po ay masama sa amin pong mga panalangin, especially sa atin pong mga personal prayers. Doc, kumusta ka naman? Okay naman. Hindi ba mainit? Ano naman yan kailangan din ng katawan yan Yes. Kailangan lang ready talaga tayo dyan. Pag mainit, kumain ka ng maraming pipino, pakwan. Yes, di Ang ba? laban yan Kulang para talaga. kulant, yeah. Totoo din. Kaya yun yung kotse tumatagal sobrang init yan Totoo, di ba? Nilalagyan lang ng kulant At lagyan natin konting tubig, Doc? Yeah. So tayo kailangan din natin ng tubig sa atin pong mga manonood. At depende kung anong trabaho natin kasi pag construction worker, Doc, Pag talaga init na init ka na, talagang baka heat stroke naman. ma-heat stroke ka, kumuha ka ng langgana, nalagyan mo ng yelo, ilubog mo yung paa mo, mamaya kahit mainit, giginawin ka. Totoo din, Doc, meron diba? ka prevention. Yes. Huwag naman yung wala kang ginagawa. Yes, kailangan naman tayo may Alam mo na gagawin. nga, medyo nag-iinit na init ka na pag nilubog mo yung paa mo agad, kailangan huwag mong tagalan. Totoo din, di ba? Kasi baka naman mamaya maputla na yung paa natin. Baka mamanhid na. Yes, mamanhid na. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ang ganda po ng topic natin last week kasi ang topic natin is about protect our prostate. At yun po yung magandang pag-usapan din, especially sa atin pong mga kalalakihan. And now, our topic na i-discuss po natin ngayon ay tungkol naman kasi summertime, Doc. At ang pinaka kulang sa katawan natin ngayon ay yung ating pong tubig. Kaya pag-uusapan natin yung mga problema naman natin sa baga. Kasi syempre, di ba Dok, pag summer, pag minsan nandyan yung ubo, kasi yung transition ng rainy season, yung taglamig galing December, January, February, tapos biglang magsa-summer time sa atin po mga tagapakinig at tagapanood, ay talaga nga namang Kasama sa batas ng pangkalusugan, ang fresh air. Yes. Yung sa sariwang hangin. Pag sinabi kasing batas o yung rules of life, o yung tinatawag na 8 laws of health, hindi ito ordinaryo para sa akin Totoo. Kasi ang Panginoon nagbigay nito Kaya pag sinabi natin ito ay palatandaan na ang Panginoon ay sobrang niya tayong minahal, sinisiguro niya na nasa iyo yung protection. Kasi hindi naman prohibition yan kundi protection yan
para sa sarili mo, para makasiguro ng katawan mo, ma-enjoy mo. Amen. Totoo, Dok. Alam mo, saying that, Dok, gusto nating ibahagi sa atin pong mga tagapanood ngayon ang counsels on diet and food sa atin pong mga manonood. The influence of pure fresh air is to cause the blood to circulate healthfully through the system, and it refreshes the body and tends to render it strong and healthy. And while at the same time its influence is decidedly felt upon the mind, imparting a degree of composure and serenity, it excites the appetite and renders the digestion of food more perfect and induces sound and sweet sleep. Isipin mo, Dok. Kaya kung may insomnia Ang ka, ganda. maganda yung fresh air, Yes. nasa bundok ka. At hindi lang yun, kasi ang binabanggit dito sa Counsels on Diet and Foods, kapag sariwa yung hangin na talagang nai-ingest natin sa atin pong mga manonood, yung nalalanghap natin sa atin pong mga tagapakinig, yung appetite natin, yung pagkain natin, yung good digestion natin, ang ganda po pala sa buong katawan natin yung epekto nito. Hindi lang sa blood, sa pagkain, di ba, Dok, sa pag-inom natin, at ganon din sa ating pagtulog, lalo na yung mga nahirapan Kaya matulog. ang point natin dito, yung it is really a matter of choice. Kasi itong tinatawag na fresh air, 1902 pa binanggit ito ng ating propetisa na get out from the city Yes. para makakuha ka ng tamang preskong hangin. Totoo, Dok. Kaya nga ito yung lagi kong tinuturo na binibigyan ng daan na pag tumanaw tayo doon sa malalayong lugar, lalo na sa kabundukan, hindi ba makikita mo kulay blue yung kulay? Kaya pala kulay blue ang kulay ng mga bundok sa malalayong lugar. Kasi mataas ang ozone niya, yung negative ion. Yes. Na ito yung number 1 na pagkain ng baga para tayo magkaroon ng maayos na kalusugan. Amen. Kaya the more na malayo ka sa syudad, the better. Totoo, Dok, kasi polluted na So, talaga. napakaganda ng libro ng ating propetisa. Ang title ng librong to ay Country Living Book. Pwede naman nilang sa internet habang may internet pa. Kasi ako naniniwala, pretty soon, baka ipahinto lahat yan. Yung social media natin sa atin pong mga manonood. Kasi Kung nabuhay kung tayo sa titingnan natin ganun. itong nangyayari ngayon, to be honest, di ba, meron nga tayong mga nababasa, hindi naman to yung kwentong mga false news kung tawagin. Ay kitang-kita naman talaga natin na mula noong July 5, nagsimula na yung program ng Heritage Foundation, itong tawagin natin ni Project 2025. So the way I look at it, as God's people, we must be open enough, not because of trying to create some sort of panicking and they call it alarmist. But we are here to watch and to find out what's going to happen next sa ating scenario. I believe that we are now getting very close to the final end. And God's people must be open enough and be willing to study and be prepared for that final test of God's people in this closing time. Totoo, Dok, no? Alam nyo, kasi sa atin pong mga manonood, kailangan din talaga vigilant tayo. Ibig sabihin, hindi lang sa health natin, kasi pinag-uusapan natin yung health program natin, yung 8 laws of health natin. At the same time, yung sa mga family members natin, even nung nagkaroon when COVID-19 struck the whole world, di ba? Nagbigla tayo, that's why kailangan, hindi lang pala sa atin pong mga manonood, hindi lang pala sa mga ganitong pagkakataon tayo dapat nakaantabay, kundi every millisecond of the day nakaantabay tayo sa kung ano ba talaga yung mangyayari sa ating mundo. Kasi affected lahat, di ba, Dok? Grabe talaga, the economy, lahat tumataas ang bilihin, nahihirapan bumili ang ibang tao, mag-acquire siguro ng lupa because they want to experience din yung country living or they want to change na yung lifestyle nila. So, ito yung mga bagay na kailangan nating yung pinupoint bantayan. natin dito, for example, may country living ka, may talim kang talbos ng kamote sa likod bahay, may sitawan ka may kalabasahan ka dyan. Lahat ng uri ng gulay, bahay kubo, kahit munti, hindi ba? To make, para paiksiin. Yes. Sigurado mo na walang bomba ito. Totoo. Kami dito na nagtanim, wala naman kami nilagay na bombe. Tumubo ang bilis Ayan, wait lang, Dok, sa atin po mga manonood, Yung talbos namin ng sinasabi ni kamote, Dok, wala namang bomba. Yung talong namin, wala namang bomba. oo, yung ika-clarify Yung lang okra, natin. wala namang Yung bomba. binabanggit ni Doc na bomba, ito ay yung mga insecticides natin. Yung hindi natin nilalagyan ng mga spray. Ayan, Yung sige, buko Doc. naman natin, organic naman yan. Hindi naman nawawalan tayo, marami tayong pinyahan. Totoo, Doc. So yun yung advantage na kung dumating yung time ng pagbagsak ng ekonomiya at nagkaroon ng kahirapan o dumating na rin sa hindi ka makabili o makapagbili, kailangan ng mga Adventist may preparation dyan. Totoo, Doc. Hindi na po pwede yung bahala na. Yes, at saka Na- ang preparation, hindi bukas, hindi next month, hindi next year, kundi dapat ngayon na po mga kaibigan. Kasi ang kulit talaga nating mga tao sa ating po mga Itong Project manonood. 2025 na ito,
huwag naman tayong masyado namang nervyoso. Mhm. Pag nakakikita tayo ng mga ganitong mga pangyayari, pasalamat na lang tayo. Bakit? Yes. Dahil alam mo, kunyari Totoo. ka, sinabihan ka, nababagyo next week. Magre-ready ako. Hindi ba dapat pasalamat ka? Kasi alam ko, makakapaghanda ako. Kunyari, sinabi sa iyo na lilindol. Eh, sinasabihan ka na. Eh, mag-isip ka kung ano yung gagawin mo. Yeah. Panginoon, kung lilindol ng malakas, sana naman, huwag naman akong pumunta. Kaya pagka pupunta ng mall, ayoko na. Oo. Eh, paano kung doon ako abutan? Totoo din, Dok, di ba? Baka mabagsakan ka pa ng mga konkreto, di ba? Sa Eh, mall. ang tataas ng building, how do we know kung gaano kalakas yan? Yes. Eh, marami ng warning. Totoo. At ang Marami ng daming mga paalala. fault line. Sa totoo Yeah. lang, di ba, Dok? Yan, sa atin po mga manonood. Kaya mag-ingat po tayo kung hindi naman importante yung gagawin natin sa mga Hindi mall ito or sa pala mga na ako crowd. para tayo magpanik. Ang point Yes. dito, ang paalala ay gamot sa taong maaring nakaligtaan mo. Totoo din, di ba? Nakakalimot kasi tayo minsan sa atin Mas po mga prepare ako manonood. sa ganun eh. Alam ba kung bakit? Kasi Bakit mo? ano ako eh, yung bang mas gusto ko na yung siguruhan eh. Totoo din, Dok. Di ba? Di ba nasa taong gawa? Oo, nasa Diyos ang awa. Yes. For example, totoo. prevention. Alam mo na isa sa cause ng sakit. Pinag-uusapan natin ng lungs. May babasahin ako kay Ellen G. White. Oh, sige, Dok. Ang sabi rito, the health of the entire system depends upon the healthy actions of the respiratory organ. The strength of the system is in the great degree dependent upon the amount of pure, fresh air, breath. If the lungs are restricted, the quantity of oxygen received into them is also limited. The blood becomes vitilated and disease follows. So ito yung point na talagang ang ating entire system nakadepende sa sariwang hangin. Yeah. Ang sabi pa rito, the stomach, liver, lungs, and brain are suffering for want of deep, full inspirations of air, which would electrify the blood and impart it a bright, lively color, and which alone can keep it pure and give tone and vigor to every part of the living machinery. Ang ibig ko lang sabihin, ang point ko lang dito, yung tiyan natin, yung liver natin, yung lungs natin, yung brain natin, Yes. kawawa. Totoo. Lahat ng vital organs natin. Kaya pala apektado. nilagay yung fresh air sa 8 loaves of bread. Kasi major to eh. Yes. Major. Without fresh air, yung pure fresh air natin, mga kaibigan, hindi magiging healthy yung brain natin kasi kailangan ng oxygen. Isipin mo, 'di ba? Segundo lang sa atin pong mga manonood. Yung heart natin, hindi rin siya magiging healthy kung hindi magkakaroon ng oxygen na kasama sa circulation natin. Gayon din sa lungs natin. Hindi tayo makakahinga sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga application ng Ellen G. White Writings, pwede niyo po dun ma-download lahat ng mga Spirit of Prophecy books natin, kasama po doon yung atin pong Healthful Living na book. At alam nyo, Doc, isa pa din sa atin pong mga manonood. Kasi ngayon, dahil yung topic natin is protect our lungs. And this is the part 1. Kasi sa atin pong mga manonood, napaka-importante ngayong summertime na yung ating mga chikiting, yung ating pong mga kabataan, especially yung ating mga senior citizen, na kailangan pagtibayin natin yung ating lungs because of our immune system din, Doc, di ba? Kaya nga yung point na ating pinag-uusapan dito, siyempre talaga napakahirap ituro ito eh. Kasi napakarami nating kapatiran sa loob ng city. Eh kung pagkamisan, parang naalangan ako kasi baka isipin nila na para bang sila'y ating pinatatamaan. But in reality, walang personalan to. Ang amin pong pinapoint dito, kung ayaw nyo magkasakit, may choice kayo. Yes. At kung magkasakit kayo, eh tanggapin. Dahil talagang Choice nyo yun. Yun yung ipinundar nyo. Kaya pala inilagay dito sa page 19 ng Healthful Living. Ang pagkasabi, to make plain natural law and urge the obedience of it is the work that accompanies the third angel message to prepare a people for the coming of the Lord. Amen. So, ibig sabihin, yung bago dumating ang Panginoon para may handa yung mga tao, kailan, paano pa sa Tagalog yung urge? Ano siya eh, yung talagang, kailangan gawin mo talaga. Yung talagang medyo may bigat ang dating ng May puwersa ng konti. May puwersa, hindi naman yung baliwala lang yung kung paano pinaalalahanan. Yes. Kaya Hindi pala itong nagmamadali. 8 laws of health ay kailangan sundin natin dahil ito pala yung pabalita na kailangan ituro bago dumating ating Panginoong Jesucristo. Kaya love na love ko ang 8 laws of health. Amen. Amen. Bakit? Ayaw ni Satan eh. Totoo, Nabasa Doc. ko dito. Yes. Ayaw ni Satan na turuan ng mga kapatiran na sumunod sa 8 laws of health dahil yun lang ang tanging paraan daw para makasiguro niya na makontrol niya ang utak ng mga anak ng Diyos. Totoo. Siguro basahin natin, hanapin ko. Sige. Dahil napakaganda na, ang sabi nito sa page 25, Satan knows that he cannot overcome man
unless he can control his will. He can do this by deceiving men, so they will cooperate with him in transgressing the laws of nature, which is transgressions of the law of God. Grabe, no, Dok? Ayaw ni Satan Oo. na sumunod tayo. Yes. Dahil alam niya na hindi niya tayo makakukuha. Kasi dito tayo nakikipag-usap sa ating brain, sa ating pong mga manonood. Kaya pag Patungo sa sinabing Panginoon. 8 laws of health, matindi ito. Kasi na-cooperate. Kasi pati nutrition, nandun na lahat. Yes, kumpleto Ricardo po ang 8 laws of health. Na Ulitin naglalabasan natin, Dok. sa YouTube, na ito yung longevity, ito yung reversing the aging process, ito yung kung edad 70 ka na, kailan fresh air ka, kailan vegetarian ka, kailan natutulog ka na maaga, kailan fresh ka, saan nila nakuha? Kailan fresh air ka, saan nila nakuha? Sa ating aklat. Yes. Counsels on diet and foods. Healthful living. Grabe, Dok. Kaya si Ang Satan hirap. pa lang gusto niya, huwag niyo na ituro yung 8 laws of health. Oo, huwag nating pansinin. Huwag nating bigyan ng importansya. Huwag natin pasinin yung mga hindi fresh air na yan. Oh, yes, napakahirap din. Kaya sa atin po mga manonood, we are appealing to your hearts. Masakit man, ano magagawa ko? Yes, that's true, Doc, di ba? Pero ang masakit, ibig sabihin, tinatamaan tayo at kailangan natin may gawin tayo sa Kaya ating bilib mga ako dun sa manonood. mga tiga, I'm sorry sige, Dok. yung mga tiga publishing. Eh, naramdaman nila, tagilid ng hangin ng Quezon City. Tumakbo ng Cavite. Cavite. Mhm. Bilib din ako sa mga tiga division. Aha. At mga tiga Ayas. Ayas. Maganda yung hangin nila. Totoo din, Doc. Bato-bato sa langit. Fresh air. Ang pinag-uusapan dito. Yes, ayan na. Usapang Saka fresh nakakabata air. pala ang fresh air. Oy, that's really true, Doc. Reversing the aging process. Yes. At nakakalinaw ng mata. Aha. At nakagaganda ng isip, Totoo. ng brain. Hindi siya clouded. Ibig sabihin talagang may clarity. Alam niyo ba yung kumbaga. mga nakatira sa mountain province na malalayo? Ang gaganda ng balat, mamula-mula. Totoo din, Doc. Di ba sa Bukidnon? Hello Saka po ang mata dyan, nila kulay blue. sa Mindanao. Kulay blue ang mata. Wow, grabe, Doc. Eh kasi nga yung hangin nila talagang pure eh. Oo nga. Itong mabigat. Ano, Doc? Ang sabi rito sa page 71 ng early writings, ang pagkabanggit ganito, those who receive the seal of the living God and be protected in the time of trouble must reflect the image of Christ fully. Binanggit sa 5:14, no, 2:14 Ano libro, Doc? ng Testimony Volume 5 Oh. na every defect of character should be overcome Yes. before we will receive the seal of God. Totoo, Doc. Every defect. Oo, ibig sabihin, walang makakatanggap na may depekto. Yeah. Kaya, hindi naman, ang sabi doon naman sa mga nabasa ko, tungkol dito sa close of probation, na bago mag-close of probation, kilalanin mo yung pagkakamali mo. Yes. Umiyak ka at hingi mo ng kapatawaran lahat ng kasalanan mo at mapagtagumpayan mo. Totoo. Kaya sabi niya, when you overcome sin, it means it will lead you into eternal life. Amen. But overcoming sin means obedience to all the requirements of God. Amen. Totoo yun, Doc. Hindi pwedeng overcoming sin, tapos hindi ka naman tayo sumunod sa atin po mga Sinabi manonood. sa'yo, Namili fresh lang air. tayo. Eh, hindi fresh air yung hinihinga mo everyday. Nagka-lung problem ka, nagka-cancer ka. Sabihin mo, patawarin niyo po ako. Paano ka patatawarin? Nandun ka. Ayun nga. Anyway, medyo masakit yata ng konti ito. Totoo din, Dok. Ako talaga tinatamaan ako ngayon sa atin po mga manonood. Kaya kung meron po kayong komento, kung nasaktan din po kayo, Eh, ikaw ang namili i-comment yung niyo topic po na yan. Alam mo na, paborito ko yung topic Alam mo na yan. bakit, Doc? Kasi alam mo, Doc, puro positive yung pinag-uusapan natin regarding dun sa mga shiner mo. Gusto ko lang din po sabihin sa inyo Alam mo na ba may yung hangin ng sinabing- aircon? Alam mo ba kung ano ibig sabihin yan? Ano, Doc? Ang nakalagay sa pag-aaral. Anong nakalagay? Positive ion. Yes. Kailan mag-aircon ka sa kotse dahil mainit. Totoo. Pagdating mo sa opisina, Naka-aircon ka din. naka-aircon ka. Pag uwi mo ng bahay dahil mainit, Naka-aircon naka-aircon ka ka. din. Ano pa yung nakain mong fresh air sa maghapon? Wala. Wala talaga, Doc. Yan ang problema. Yes. And then, gagawin nila, i-overlook na lang natin. Naku. Wala akong magagawa eh, nandito yung buhay ko. Kaya nga, kaya ito po sa atin Kaya po mga siguro, manonood. Ano, medyo mabigat itong topic na. ang bigat talaga para sa akin. Ng mga Relax. bundok. Ano yan?
Paborito ko yan, dito sa Antipolo. Yes, Pagdating ng gabi, magkukumot ka. Ngayon nga, kahit sabihin mo na summer, nagkukumot kami dito sa gabi. Grabe na Sa araw lang, medyo mainit-init. Pero kailangan ng katawan. Pero may hangin pa din. May hangin pa Yes, may hangin pa din. Kaya ito na po sa atin pong mga manonood. Kasi pinag-uusapan natin itong mga advantages kapag nagkaroon tayo ng fresh air. Pero Ngayon, punta lang muna tayo sa Project 2025 Ay, ng sige, konti. Dok. Ano ba yan? Kasi alam mo kasi napakahalaga ito. Kasi yung close of probation kasi, pinag-aralan ko yan. Pag namatay ka, close of probation na. totoo, Dok. Kung wala ka sa Panginoon, wala ka na magagawa. Yes, sarado Dahil na talaga. tapos na yung ano mo yung time mo eh. At yung pangalawang probation, yung binanggit dun sa 7 BC, 976, na pagdating ng Sandelo, dun ipa-final test ng Dutch people kung makakatayo ka o hindi. Kaya kailan, before Sandelo, yung character mo, binanggit yan sa page 64 Kailangan refined na. ng early writings, na pag pinag-usapan na yung Mark of the Beast, ang sabi daw, kailangan yung karakter mo, katulad ng ating Panginoon Kristo. Nakalagay dito eh. Yes. Ang tanong dito, pinakita kay Ellen G. White sa kanyang pangitawan, 1850, June 27, kung hindi ako nagkakamali, ang pagkabanggit doon, ay ang tanong, do you reflect the image of Christ fully? Naku. Doon sa time na pagdating nung time na yun. Ngayon, ang tanong, ito yung panahon para mag-develop tayo ng karakter ni Kristo bago dumating tong Sandelo. Ngayon, ano na yung ating nakikita ngayon sa tracker ng Project 2025? Go ahead. Ayan, alam niyo po sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo yung nakalagay po dito po sa kettering.org, October 9, 2024, and this was last year. Tucked away on page 589, nito pong Project 2025, in the section focus on reforming the Department of Labor, is a breathtaking proposal to use American laws to support religious doctrine. Kasi di ba, Doc, nung time ni Pope Francis, before po siya nawala, ay talagang sinasabi niya talaga na magkakaroon talaga tayo ng yung reformation tungkol sa health natin, tungkol sa climate change, tungkol dun sa one religion natin na tinatawag. At itong Project 2025, mga kaibigan, ito po yung pinag-uusapan natin or pinag-uusapan ng buong mundo, especially our religious leaders po, na talagang ipupush through po talaga nila ito. And magsisimula siguro yung, Doc, dito po sa Amerika. Kasi nga, ang bagong Pope po natin, mga kaibigan, ay walang iba kundi American Pope, walang iba kundi si Leo XIV. Ngayon, ano yung kabuuan ng 589 na yun? Okay. Di ba napakaganda na ating bigyan ng konting daan na may kinalaman ito sa religious restrictions, especially sa day of what you call it, worship. Na kung titingnan natin yung tinatawag na Laudato Si, ng kamamatay lang ng ating ng Papa, ay ang kanyang ginamit na pinaka-drive ay yung tinatawag na climate change. Sa 590 naman ng Great Controversy ay may kinalaman naman sa calamities. Na ito yung point na the only way para daw masave ang Mother Earth ay kailangan ma-minimize yung pagdami ng pollution sa sanlibutan, na kailangan ma-promote yung tinatawag na to save the Mother Earth through minimizing yung carbon dioxide. Yes. Kaya nagkaroon sila ng tinatawag discussion na Green Sabbath na may kinalaman na kailangan ipahinga, kasi sa Bible ang Sabbath pahinga. Totoo. Na ipahinga yung Green Sabbath, nakita nila at i-promote nila the only way para ma-minimize ang pollution, kailan ipahinga ang mundo ng isang araw sa linggo na kailangan i-minimize ang takbo ng sasakyan. Kaya merong free car Sunday. Totoo. Ibig sabihin, hindi lang tao or hindi lang yung day off ng mga tao yung magkakaroon ng rest, kundi even yung atin pong mga sasakyan ay magkakaroon din ng rest. Kaya meron tinatawag na Eco Sabbath. Yes. At meron tinatawag na Earth Sabbath. Sabbath. At sa Laudato Si, Green Sabbath. Ngayon, ano yung Green Sabbath? Ano yung Earth Sabbath? Tungkol dito sa 589 ng Project 2025. Ayan. Na ito ay pinopromote nung papang kamamatay lang. Ano nga pangalan ng papang kamamatay lang? Ayan, si Pope Francis do. Pope Francis. Yes, si Pope Francis. Na yung pumalit sa kanya, may mga makikita kayo, kung i-research po ninyo, ay makikita ninyo ang kanya ring
programa o panukala din, may pagpatuloy itong tinatawag na sinimulan ni Pope Francis. Yes. At alam mo, Doc, no, sa isa po talaga sa napakaganda po na bigyan natin ng tuon talaga, mga kaibigan, is even yung ating current events, kailangan aware din po tayo sa nangyayari po sa atin pong mundo, sa atin pong mga manonood. And according to Project 2025, the blueprint for Christian nationalist regime change, the Christian nationalist movement behind Project 2025 hopes to remake the United States into a so-called Christian nation. So, ibig sabihin, magiging Kristiyano lahat. Kasi di ba nga naman talaga, Dok, di ba? Yung sinasabi natin na Sabbath or yung rest natin, yung pagiging Kristiyano ng lahat, talagang kailangan daw sumunod. Now, kanina, Doc, pinag-uusapan natin yung Project 2025. And ito po ay, babasahin ko po, coming from thekettering.org. At ang sabi po dito, the plan is ambitious. The mandate for leadership is both specific in detail and vengeful in tone. Its central agenda is to impose a form of Christian nationalism on the United States. And Christian nationalism believes that the Christian Bible, as God's infallible law, should be the basis of government and have primacy over public and private institutions. And its patriarchal view does not recognize gender equality or gay rights and sanctions discrimination based on religious beliefs. Christian nationalist ideas are woven through the plans of Project 2025 and the pages of Mandate of Leadership. Its thousands of recommendations include specific executive orders to be repealed or implemented. Laws, regulations, departments, and whole agencies would be abolished. And it portrays anyone who opposes its sweeping ambitions as being enemies of the Republic. Alam mo, Dok, mabigat siya. Kasi, di ba po, the past few years, nung kasama po natin, or nung buhay pa po si Pope Francis, nagkaroon ng gender equality. Pero dito sa Project 2025, ang binabanggit po dito, malinaw na malinaw po, you can see it in your screen, mga kaibigan, na does not recognize the patriarchal view of Project 2025, does not recognize gender equality or gay rights, and sanctions discrimination based on religious beliefs. So, ibig sabihin, Dok, susunod ka talaga. Ibig sabihin, magiging mandatory kung ano yung ipapatupad nila na law of the land. Hindi na yung law na binigay, example, Republic of the Philippines. Kung ano yung pinatupad sa atin dito, kung ano yung binaba, kailangan nating sundin. Kung ano ang binaba sa Amerika, kapag binago nila, pag inabolish nila yung law of the land, kailangan daw sundin ng lahat ng mga taga-Amerika. Lahat ng nasa Pilipinas, susundin din kung ano yung binaba nila. So, ibig sabihin, Dok, ang hirap ng ganito kasi paano na yung tinatawag natin na freedom? Yung freedom sa ating pong mga manonood. Kaya, kailangan po nating magdalanginan. We need to pray for one another and we need to pray for our economy. We need to pray for our leaders so that we will be guided by the Holy Spirit kung ano po talaga yung tama at mali. Grabe, Dok. Yeah, actually, this is something for all of us. It is really a very strong reminders that we, God's people, Seventh-day Adventists, must become strong enough and to continue upholding the truth, especially in the area of preparation for that soon coming of Christ. Yes. Kaya binanggit sa 1 Thessalonians 5:23, yung physical preparation, mental and spiritual, should be the number one consideration, especially making ourselves more acquainted with the laws of life. Because we believe 100%, even during the time of Daniel, before the golden image, their settlement or their strong convictions, especially in their belief that they will not defile or even worship the golden image. And during the time, because they were kind of, what you call that, strong enough, healthy enough, kaya sila nagkaroon ng lakas para kanila mapanindigan. Yes. Kaya naniniwala ko, before the final test within our church, we must be healthy. Na binanggit din yan sa 3SM 292 na lahat ng abutan ng Panginoon na buhay ay walang sakit. Amen. Kaya kung titingnan natin to, kung hindi buo ang dibdib mo rito, for example, dineclare nga yung Sandelo under Project 2025. Yes.
Kayo na po siguro tumingin dun sa internet kasi Yes. nandun naman, may tracker naman. Ay makikita ninyo ito yung bata pa ako o maliit pa ako ay nakasulat na sa Great Controversy. Kaya kung sasabihin na walang sandelo, hindi po totoo yan. Totoo. Kung Adventist ka, alam mo yan. Dahil meron tayong last day events at meron Yes. tayong Great Controversy. Totoo. Kaya sabi nga ni Ted Wilson, huwag kayong maniwala doon. Meron. Parating na yan. Yes, di ba? Kaya bilang mga Adventist, di ba tayo natutuwa? It is really an exciting time for all to realize that we are not gonna wait long. That Jesus is coming very, very soon. Ang point lang natin dito, we must prepare. Ang kapalit lang naman, repent. Totoo. Yung sa Acts 3:19, repent. Yes. Ask forgiveness. Yun lang iniintay ng Panginoon. Totoo, Doc. And then kung dumating yung final test, tayo. Yes. Yun ang napaka-importante. Sabi nga dun sa In Heavenly Places, page 127, if I'm not mistaken, hindi 122, 127. If you are right with God today, when He comes today, you are ready. Amen. So bakit binanggit yun? So araw-araw tayo. Ibig sabihin, huwag mo na isipin yung kahapon o yung bukas. Isipin mo, ngayong araw na ito, mag-prepare ka. Totoo. At kung prepare ka today, when Sunday law comes today, you are ready. Amen. Totoo, Doc, di ba? Thank you so much, Kasi yung Doc. tip of the night, yung tip of what you call it, Ay, yung parang magnanakaw sa gabi. para magnanakaw. Yes. Bibiglayin lang tayo niyang Sunday law. Paano kung ugali mo? Abutan ka na masama ugali mo. Parang katulad nung nag-struck yung COVID-19, di ba? No, wala namang nakapag-prepare mga kaibigan. Kaya nga, ibinibigay po sa atin mga kaibigan yung Spirit of Prophecy, yung The Great Controversy, yung The Last Day Events for us to read in preparation dun sa ano yung mangyayari. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, Dok, yung nabasa na natin pero binaliwala natin at hindi tayo nag-prepare sa atin pong mga manonood. Kaya alam mo, sa totoo lang, ang time talaga natin, hindi lang exciting talagang nervous Nasa ano na tayo, finishing line Yes! We are in the very borders of eternal world. Totoo, Ang yung- sabi ni Miss White, yung life daw natin, our life work must be to overcome yung lahat ng kahinaan. Totoo. At isuko natin sa Panginoon na yung nature ng God ang kailangan nating ma-adapt Amen. at makita sa ating buhay. Yes. Kaya nga sa 3:14 ng Christ Object Lesson, pinaliwanag doon, na ang yayanig o gigimbal, itong tinatawag na bahagi na kung paano ang God's people ay makita na yung bunga ng pagsunod sa kautusan. Hindi na ito yung professing, kundi ito yung kailangan gawin mo na. Yes. At yan pala yung magbibigay ng matinding panghikayat, yung makita na yung ugali ng Panginoon sa buhay Amen. ng mga anak mo. Amen. Ako, Kasi yun yung talagang ministry Yung Yes. paano ipatunayan na talagang nakikita may sa'yo. Christ ka sa buhay mo. Totoo, Doc. You Ibig need to sabihin, walk the unang-una, talk. cool ka, malusog ka. Talagang kahit saang bahagi ka tingnan, ayos ka. Yes. Hindi lang loob, pati labas. Totoo. You are Yung really iba, healthy sasabihin nila, inside and out. Hindi mo ikaw nakikita yung loob. Pero may nabasa ako na kailan pala doon sa Son and Daughters, sa June 20 yata yun, na kailangan daw malinis ang loob at labas. Totoo, Doc. Hindi pwedeng labas lang. Mukha lang Sasabihin tayong mo, malinis. hindi mo mababasa yung loob. Oo. Totoo naman talaga. Yes. Pero titingnan din ang labas. Totoo. At saka, hindi tayo makakapag... Alam mo, Doc, yung feeling na pag minsan kasi, di ba may Kunyari, mga... maraming tigawat ka, hindi ko nakikita yung loob. May problema kidney mo, may problema dugo mo. Yes. Ibig Acidic sabihin yung yan, environment ng katawan mo. Meron kang mataas ng sugar, pwede may hormonal imbalance Yes. ka. Kaya yung mga maraming tigawat dyan, huwag mong sabihin na walang problema sa loob ng yung loob ng katawan. Totoo. Ibig sabihin niya, kailan maklense yan. Yes. Alam mo, Dok, ang ganda ng topic natin ngayon kasi sa atin pong mga manonood, holistic po talaga yung dapat na pinag-aaralan natin. Wala, sa iniwan niya na sa loob spirituality ka ng natin, iglesia, ang bait mo. Yung physical, oy, totoo yan. May simba ka pag Sabado, nakabarong ka. Paglabas mo, Wala na, kailan hindi ka pakita na mo rin nakabarong. kung ano yung bait mo during Sabat, pagdating ng Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Friday, mabait ka pa rin. Totoo, dapat Kaya ang tawag everyday ng loob at Christian. labas. Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Kaya ito na po sa atin pong mga At pag manonood. nag-spray ka at bango ng amoy mo, ng pabango, kailan hininga mo, mabango rin. Totoo din, Doc, di ba? Diba sa atin pong mga manonood, kaya Bato-bato ito sa langit, na. ito naman yung pinag-usapan lang natin pangkalusugan at preparation for the soon coming of our Lord Jesus. Yes. To be honest with you, mayroong mga time talaga na hindi ako mapalagay sa sarili ko dahil nabasa ko lahat yung mga palatandaan. Kaya ulitin ko uli ito walang dagdag, walang bawas. Those who will receive the seal of the living God must reflect
the character of Christ fully. Amen. Thank you so much, Doc. Period. Yes, yun na Ano yung talaga. ugali ng Panginoon? Mapagpahinuhod, mapagpakumbaba, Yes. matiisin, mapagpatawad, Mapagmahal. long mercy, Yes. mamahalin mo yung kaaway, Totoo. yung hindi ka ibig-ibig. Temperance. Aba, hindi biro. Ang ibig sabihin pala nito, mamamatay yung nature mo. Kailan munang mamatay at mawala ka sa eksena at ipatake over mo sa Panginoon yung buhay mo. Ito yung palatandaan na ang Panginoon ang nakikita sa buhay mo. Amen. Hindi madali ito. Totoo, Doc. That's really true. Kaya ito po sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin mga kaibigan yung holistic being natin, yung holistic health natin. Kaya ito na. Kasi ang dami nating pinag-usapan regarding po sa kung paano ba tayo sumunod sa 8 laws of health, kung paano ba tayo magiging mapagmatsyag, magiging vigilant kung anong nangyayari sa mundo natin. And now, I would like to share with you the Ministry of Healing. At dito po, pag-uusapan na natin yung atin pong topic ngayong episode na ito about protect our lungs or protect your lungs. Thus, an insufficient supply of oxygen is received, the blood moves sluggishly, the waste poisonous matter which should be thrown off in the exhalations from the lungs is retained and the blood becomes impure. And not only the lungs, but the stomach, liver, and brain are affected. Kabaligtaran to, nung binasa kanina ni Doc doon sa Healthful Living na talagang yung vital organs natin kasama yung atin pong brain mga kaibigan ay magiging healthy if we have pure fresh air. Pero kapag hindi daw po pure fresh air, pag insufficient yung supply ng oxygen natin sa atin pong katawan, magiging sluggish yung atin pong circulation at hindi po magiging maganda ang atin pong vital organs. Sa aming pag-aaral tungkol sa natural medicine, na pag ang sakit mo ay nasa utak na, hindi madali yan. Kaya nga pag nagka-cancer ka, liver, karamihan ng doktor sasabihin, lalo na pag liver cirrhosis, tagilid na yan. Totoo. Ito yung tinatawag na naabot nila yung pinaka-maximum. Lalo na yung tinatawag na baga. Yes. Pag nagka-cancer ka sa baga, ang hirap makarecover niyan. Totoo. Paano na-epektuhan yan? Ito pa naman yung mga major, lungs, Yes. stomach, liver, brain. Ito yung apat na pinaka-masasabi ko na Major na vital na organs. vital organ. Na ang dahilan pala kung hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga kinakain. Yes, wala pa. Wala pa yung alak dyan, wala pa yung Oxygen mga... pa lang, hangin pa lang. Oo. Kaya kung ako tatanungin mo, ay talagang mas pipiliin ko pa na nasa kabundukan ako. At sariwa yung hangin ng kinakain ko. Yes. Masarap ang pakiramdam. Amen. Totoo, Doc. Kaya ito na, Kaya simulan tayo na nasa natin. probinsya. Tayo na po sa Antipolo, dito po sa Rizal sa atin po mga manonood. Alam niyo po, ang isa sa topic natin pag-uusapan ngayon ay magfo-focus tayo sa TB or tuberculosis na ang nagiging cause po nito mga kaibigan ay yung ating Mycobacterium tuberculosis. Ibig sabihin pala, itong bacteria na to ang nakakapasok sa ating lungs at alam niyo po ang mga simptomas mga kaibigan. Doc, ano itong mga simptomas natin? Marami kami nakita niyo sa amin sa Bulacan. Grabe, di ba, Doc? Patig, yung parang hinang-hina lagi. Yes, pumapayat, pinagpapawisan lalo na sa gabi sa ating pong mga manonood. Walang katapusang inuubo. Chest pain. Yes, masakit. Tapos, pwedeng merong dugo at pwede ring wala na talagang tuloy-tuloy yung pag-ubo natin. Gayon din po, panghihina ng Pero ating yung pong nagkaroon ng TB katawan. sa amin sa Bulacan nung araw, kapitbahay namin, kamag-anak din, ay talagang nakita ko yung hirap niya, pumayat siya, talagang pag umuubo siya, nakakaawa eh. Chain smoker siya, saka umiinom ng alak. Totoo. At yung binanggit mo na yan na pagiging smoker, Doc, ito po sa atin po mga manonood, isa yon sa mga simptomas na major symptom po ng atin pong yung major risk factor ng ating pong tuberculosis. And ano pa, yung pagkakaroon ng lagnat, lalo na sa gabi, yung on and off na lagnat. Tapos, magkakaroon siya ng panlalamig. Yung talagang giniginaw talaga, Dok, sa atin pong mga manonood. At yung shortness of breath. Ibig sabihin, talagang yung parang hihinga ka, pero parang hindi mo nakuha yung sapat na hininga mo. Yung sapat na oxygen na kailangan ng baga mo sa atin pong mga manonood. Kaya ito pa, ano po ang sabi dito, kailangan daw po nating iwasan sa atin pong mga manonood. Kung may kakilala kayo, please write it down at magpa-flash po ito sa inyo pong screen. Yung foods na kailangan po natin na i-avoid is yung caffeine. Grabe, Dok.
Dok. Parang nung Usong-uso prostate pa ngayon, cancer. usong-uso pa na yung sinasabi na good coffee. Oh yes, yung herbal coffee natin. Mga herbal, hindi naman natin alam kung ano talaga lahat yung timplan niyan. Totoo. At alam niyo po ba yung mga caffeinated drinks katulad ng mga soft drinks natin, yung mga kape natin, mga kaibigan, yung mga energy drinks natin, ay nagkukos pala siya ng dehydration. At alam niyo po ba ang tuberculosis, kailangan niya ng mas maraming tubig para ma-flush, para ma-hydrate yung atin pong system, especially yung atin pong alveoli or yung mga air sacs ng atin pong lungs. At ang pinakamahirap pa nito, nagkakaroon ng worst existing symptom ng sleeplessness. Ibig sabihin, hindi ka makatulog sa gabi at para kang naduduwal sa atin pong mga manonood. Kaya napakahirap. Again, alisin po natin, itigil po natin ang pagkakape natin, pag-inom ng soft drinks, yung mga sugary na pagkain po natin. Gayon din po sa atin pong mga manonood, yung mga umiinom ng alcohol. Caffeinated drinks, yung mga alcohol or yung alak natin, yung mga pinirito or yung mga fried foods natin, mga kaibigan, kasi itong mga unhealthy fats natin ay nagkakaroon po ng inflammation or nag-i-increase yung pinaka-inflammation lalo na sa atin pong baga. Kaya nahihirapan po na magkaroon ng recovery ang atin pong katawan. Gayon din po yung mga high-fat meals, yung mga kumakain po ng karne, mga kaibigan. Kasi nga naman po, ang atin pong pag-recover ng katawan ay kailangan, Dok, yung green juices natin. Katulad ng mga smoothies natin na wala pong sugar. Ang pinaka-natural na sugar natin Alam mo pag naman sa ang mga gulay, kababayan carrots. natin. Siyempre, pinag-usapan natin dito yung, kumbaga sana tayo kumakatawan dito sa departamento Yes. ng pangkalusugan. O din, di ba? Sa atin po mga manonood ka, ito pa, yung mga maaanghang. Kasi acidic po. Pag acidic ang environment, Pero lagi merong natin maanghang na tatandaan. hindi masama yung cayenne pepper. Yes, kayo. Yung Maganda natural yan sa natin. circulation, maganda yan sa pampababa ng blood pressure. At maganda rin yan sa May mga varicose veins. Yeah, malaking tulong yan. Yes. Kaya ito po, yung Pero yung mga spicy spicy food. na iba, hindi naman ko ma-recommend yan. Kasi alam niyo po, yung spicy food natin sa atin pong mga manonood, ito po ay nakaka-irritate ng ating pong digestive tract at ng ating pong lungs, yung sa ating respiratory system. Kaya kailangan po nating tanggalin yon dahil ito po yung magkukos ng, pag sinabi nating irritation, mauubo tayo lalo at tayo ay magkakaroon ng inflammation sa atin pong katawan. Gayon din, nabanggit natin kanina, yung mga sugary or yung mga additives, yung mga preservatives natin, yung mga processed foods, lahat basta nakadelata, mga kaibigan, ay processed food na po yun. At yun po ang mga dapat iwasan. Kailangan laging fresh, kung nilagang talong, nilagang talbos ng kamote, steamed na talbos ng kamote, yung saluyot natin, yan po dapat ang kinakain natin, mga kaibigan, at ginagawa nating smoothie sa atin pong mga manonood. Sa testimony Ayan. volume 5 naman, binanggit naman ni Ms. White na ang ina-advise talaga sa atin, kumain daw ng mga sariwa, fresh. Yes, that's really true, Doc, di ba? Para at least may Volume pagkain. 5, 135. Ayan, sa atin pong mga manonood. Buti naalala ko pagka biglang mag-uusap tayo. Syempre, Doc, talagang the Holy Spirit will continue to inspire us. At yun yung mag-i-speak sa Pag atin. Yan ang kumakain ka prayer ng talaga papaya, natin. ang tawag pala dyan yun ang tamang nutrition. Amen. Totoo. At Yan pag ang kumain ka ng pagkain. saging, yun ang totoong nutrition. Amen. Totoo. Kasi buhay. Yes. Pag kumain ka ng pinya, hindi ka sisipunin. Totoo. Kasi mataas ang antioxidant. Vitamin Pag uminom C. ka ng sabaw ng buko, ma-hydrate ka. Yes. At alkaline, matatanggal pa yung acid ng At ating pong nakakalinaw katawan. pala ng mata yan. Totoo, Doc, di ba? Kaya sa ating pong mga manonood. napakarami talagang mga pagkain tayo dito sa Pilipinas. Yung malunggay natin, mga ampalaya na yan. May mga medicinal properties yan. Yes. Talagang bibigyan ka ng maayos na kalusugan. Totoo. Kaya ito naman, pinag-usapan natin kanina yung mga hindi pwedeng kainin ng mga may TB sa atin pong mga manonood. Lahat ng hindi pwede, tanggalin po natin yung sa loob ng refrigerator, tanggalin natin sa cabinet, tanggalin natin, wag nating ilatag dyan sa hapagkainan, palitan natin ng mga ito. Fruits and vegetables, whole grains and healthy fats. Pag sinabi nating healthy fats, katulad ng binanggit nito kanina, buko, yung atin pong olive oil, yung extra virgin olive oil. Kung pag-aaralan mo yung nutrition, at kung pag-aaralan mo yung laman ng ating katawan, tsaka DNA, talagang sa fruits makukuha, tsaka gulay, tsaka yung 50% na katawan natin, fats Yes, totoo, Doc. Sa buko yan, ito pa isa. Di alam mo naman ako, bagaman tinuturo ko to, nakikinig din ako. Ang sabi ng isang Muslim, nagaling siya ng Gaza, Palestine. Umuwi sila rito dahil ang mother niya, Pilipina, kaya nakauwi siya rito. Ang lola raw niya, na humaba ng 100 taon, umiinom daw ng 1 kutsarita hanggang 2 kutsaritang olive oil na pure. Aba, wow. Aba, tinuturo ko yun, uminom ng olive oil sa gabi, sa araw. Yes.
Sa nakita ko na nagpapatotoo, talagang daan taon ang inabot nila. Kailangan natin ng fats, 50% ng utak ng tao, fats. Totoo. Kailangan natin yung cold press na olive oil. Yes. Kaya dagdag natin yun sa ating mga benepisyon makukuha dyan. Totoo. Sa atin pong mga may TB na mga kaibigan. At alam hindi niyo po, makukuha ito sa karne. yes, hindi po talaga makukuha sa karne sa atin pong mga manonood. Kailangan natural oil sa atin pong mga manonood. Ito pa, good for tuberculosis na mga pagkain, yung ating vitamin A, B complex, yung ating vitamin C katulad ng mga malunggay, yung guava natin, yung bayabas natin, ano pa, yung pinya natin mga kaibigan, yung mga pongka natin, yung mga sangkis, lahat ng citrus fruits, yung pomelo natin, di ba? Yung suha, tapos yung vitamin E sa atin pong mga manonood. At protein-rich food, pag sinatin natin protein, again, hindi po makukuha sa meat mga kaibigan, kailangan natural. Ibig sabihin sa mga beans at sa isang araw, kailangan makakonsume tayo ng isang dakot, yung kung gaano kalaki yung kamao natin, ganyan po ang pag-consume ng ating beans. At hindi po yung mani na nilalaga natin or inaadobo natin. Kailangan yung beans na, yung red beans natin, Dok, yung white beans natin sa atin po mga manonood, hindi lang po yung munggo. Kasi pag minsan, At Dok, diyan di ba? kinukuha yung amino acid. Yes, yung amino acids na Na kailangan binabanggit po natin noong mga ating- nakaraan. Yes, ng ating katawan. At Kaya ito pag pa, kailangan natin ng tryptophan para yung pineal glands ay makapag-produce ng enough na melatonin hormone, kailangan ng tryptophan. Totoo. Pero ang problema, hindi makukuha sa karne yan. yes, at alam niyo po ba sa atin po mga manonood, hindi nagtatapos sa pagkain na yun kasi meron tayong tinatawag na mint at garlic at alam niyo po ba na meron ding zinc at steam inhalation na, na kailangan lalagyan po natin ng garlic. Alam niyo po ba kung bakit? Nabanggit po natin itong garlic dahil ito pong garlic mga kaibigan ay antibiotic. So, ibig sabihin pala, Dok, yung antibiotic na to, pang-pagaling din, pang-repair din, pang-recover din ng atin pong lungs. Kaya kung may inflammation tayo, matatanggal yan. Lalo na dahil Actually, cause kinukombine ko yung ay garlic, bacteria. Yung garlic, ginagamit na lang namin doon sa pagkaiinom dahil antibiotic ka. Isang garlic na nakakapsul, actually hanggang dalawa pwede. Hinahaluan namin to ng mulin. M-U-L-L-E-N. Tapos yung fenugreek. Tapos isang cayenne capsule. Aba, Pag ininom mo yan, gumaganda yung ano. yung pakiramdam mo, yung Pakiramdam. paghinga mo. Tapos kumuha ka nung tinatawag na inhalation, na maglagay ka nung tinatawag na eucalyptus. Yun, di ba, eucalyptus sa atin pong mga Tapos manonood. uusok ng konti yan, hihinga, ididip para lumuwag yung Yes. dalo yan. Kung wala po kayo sa ating pong mga manonood, kung wala po kayong tinatawag na, ano tawag doon, Dok, yung steam inhalation na machine. Hindi naman yung Ito yung na lang, ano, yung para bang pitchel na ano ngayon, yung heater. Yes, o pwede tayong mag-init ng tubig doon. O kaya sa kawali. Di ba, Dok? Doon lalabas yung usok sa nakaganon. Nakaganon ka lang. Ayun, di ba, sa atin pong mga manonood, sa kawali o kaya Saka kasirola. magpulog ka ngayon ng ano. Yes, ng towel. Ng towel. Ganito, mga kaibigan, ang gagawin natin sa atin pong mga may problema po sa lungs natin, pakulo tayo ng tubig sa atin pong kalan. Tapos, nakalagay sa kaserola, lagyan po natin yun ng dinikdik na bawang kahit mga 3 piraso. Pag nagkulo na siya, yung mainit na yun, isalin natin sa basin or sa planggana. Saka na hindi lang stainless. naman doon sa TB, Tapos, lahat ng mga lungs abnormality Yes, or yun. emphysema and so on. Yes. Actually, it's just the same procedure. Kaya kailangan nating maintindihan na you have something to do sa sarili mo. Totoo. Kaya Kaya, yung commentation. Totoo. Tapos ito na nga, tuloy natin mga kaibigan kasi yung pagka nainit na siya, nilagay na natin sa basin natin, kuha tayo ngayon ng towel, tapos ikulob natin yung ating pong pinakaulo doon po sa pinakabatsa. Tapos ang gagawin natin, ilalanghapin natin ngayon. Lalanghapin natin ng, kung kaya nyo po ng mga 2 minutes to 5, or 3 minutes to 5 minutes na nakakulob tayo doon para at least yung pinakasamyo nung inhalation na yun yung pinaka papasok doon sa atin pong lungs para yung lahat ng mga plema natin, yung mga bacteria or kung ano man mong mga phlegm or mga mucus natin ay matanggal at ilabas natin yon. At ganito po ang paghinga. Ako, masamang asukal. Yes, totoo May do. mga problema sa baga. Kaya ito pa, sa atin pong mga manonood, after po natin mag-steam inhalation with garlic, tatanggalin natin ngayon yung tuwalya, hihinga tayo ngayon ng 5 times. Ang hinga natin, ganito, inhale sa ilong, exhale sa bibig. Inhale sa ilong,
exhale sa bibig. So, ibig sabihin pala, 5 beses natin gagawin yon para at least yung ating pong pinaka lungs ay maging free doon po sa mucus. At ito po ang gagawin natin. Kung ito po yung pinakalikod ng pinakabaga natin sa ating pong mga manonood, kailangan nating itap. Itap na parang letter C, yung pinaka natin, palm natin. Tapos, sa likod, kung left kasi, we have 2 lungs, the left and the right. So, pupukpukin natin from yung bottom na lungs natin. So, ibig sabihin, thoracic area, hindi sa lumbar. Pag sinabi nating lumbar, yun na po yung katapat ng tiyan natin sa harap. So, pag sinabi nating thoracic, yun po yung nandito sa may baga lang natin, hanggang paakyat, hindi mismo dito sa may, yung pinaka point of landmark natin, yung pinaka spinal cord, hindi po doon itatap. Doon lang po sa gilid, sa may pinaka ribs natin. So, itatap muna natin yung left from bottom, doon sa kalahati ng thoracic, sa baba ng thoracic natin. So, 1, 2, 3, paakyat. 1, 2, 3. Dapat letter C. 1, 2, 3. Kailangan ganun po. Ano na yung term na tawag namin dyan nung araw? Palpation ba yun? Yung pinapalpate? Yung palpation, Dok, ay ganun. So, yung sa kanila, Dok, ay pukpuk. Ayan, pupukpukin natin ng 1, 2, 3, paakyat. Tapos, yung sa may left lang yon, so right lang naman tayo, 1, 2, 3. Gawin po natin yun ng 3 times both sides. So, magiging 6 times po siya. So, sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras natin. Pero ipagpapatuloy po natin ito next Saturday. Totoo yan, Dok. Ang positive pressure, ang air condition, ang pollution, mga kaibigan, ay hindi po maganda sa atin pong mga may TB or may mga problema po sa atin pong lungs. Kaya talaga, Dok, fresh air. Yes, fresh air. Pure fresh air ang kailangan po natin. Kaya at huwag gumamit ng mga pabango. Totoo, Dok, di ba? Ang karamihan ng pabango, masama sa baga. Yes, that's really true. And lastly, yung atin pong zinc na maganda po sa atin pong baga, sa atin pong mga manonood. At ipagpapatuloy natin to sa atin pong next na episode next week sa atin pong mga manonood. Kasi, alam mo, Dok, napakalawak talaga pag pinag-uusapan natin. Pero ang lungs, isa sa napaka-importanting bahagi na dapat maunawaan natin to. Para in that way, alam natin yung paano ingatan. Yes. At kung paano makuha natin yung tamang kapamaraanan para makasiguro tayo na hindi tayo, napakahirap ang mararamdaman mo pag ikaw ay tinamaan ng kung tawagin niya ang sakit nga na emphysema. Totoo, Dok. Yan. Kaya sa atin pong mga manonood, so baybayan nyo po kami, abangan nyo po yung next topic natin kasi ipagpapatuloy po natin ito pong protect our lungs or protect your lungs sa atin pong mga manonood. Kaya ngayon ay bibitinin muna po namin kayo at ito po ay tatapusin natin sa isa pong salaysay from Ellen G. White writing Statements Concerning Cancer. In order to preserve health, temperance in all things is necessary, and temperance in labor, temperance in eating and drinking. Kaya sa atin pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin sa pangunguna po ni Doc Tac. Ama namin Diyos na nasa mga langit, lubos po kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na patuloy nyo kaming pinagkakalooban ng time para aming maipadala ang mga karagdagang kaalaman kung paano namin maingatan ang aming kalusugan, lalo na ang lungs na siyang tanging napakahalagang bahagi ng katawan. Tulungan kami lahat, Panginoon, na aming magampanan at aming marami pa sa mga aming kababayan ang makaunawa na importante na aming alagaan at ingatan ng aming kalusugan. Patawarin lahat kami sa mga pagkukulang, patuloy nyo kaming palakasin at pagkalooban ng tibay ng paninindigan na hindi para sa amin sarili lamang, kundi para mapatunayan namin, Panginoon, na ang buhay ay napakahalaga sa harapan ng aming Panginoon. Marami pong salamat naman, pagpalayan ng programang ito at ang mga nagsisipanguna. Bigyan kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang laging magpapaalala na kami ay merong napaka-importanteng gagampanan, lalo na sa pagsasara ng kasaysayan ng sanlibutan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa araw pong ito. Subaybayan niyo po kaming muli next week, 4:00 pa rin po ng hapon, dito po sa Hope Channel North Philippines.